Happy Friday everyone. Nandito ako sa akin yan yung aking bihira naman ako mag live stream. Bihira na ako mag live stream guys. Bakit ganito yung mata ko parang iba. Bihira ako mag live stream na kasi na busy ako dun sa aking mga lakad, sa aking mga appointment. Ako ay pabalik-balik sa hospital. Siyempre nakita nyo naman yung aking vlog dyan na yung mga previous episode ng vlog ko ay tungkol sa pagpapacheck up ko sa hospital. Nanibago talaga ako sa yung eyelid. Kasi nakita ko, nabasa ko guys, pagka yung parang lumaki o parang nakabagsak daw siya, ibig sabihin, meron talagang something wrong sa iyong heart. So yun. So yun, i-update ko lang kayo guys sa aking status kasi nagdaan na ako sa lahat ng test, nagdaan na ako. Actually, ang nangyari sa akin is general check-up. Ganda ba ng flower doon, no? Yan, naayos ko lang yan, no? Ano yan? Pa-bouquet ng pamangkin ko nung Valentine's Day. Di ba? Last month lang yung Valentine's Day. Pasensya na, nadidistract yung aking istorya. So, yun. Mabalik tayo dun sa status ng aking ngayon. Dun sa aking, dumaan ako sa laboratories, lahat. Dahil nga nagkaroon nga ako ng history ng I thought that is syncope. Yung syncope yung painting ba tawag doon? Painting. Yung nahihimatay. So yun. So lahat naman ng tao nagkakaroon din daw ng episode na ganyan. Pero yung iba kasi meron talaga silang tinatawag na syncope. Syncope. So pwedeng sa lahi. Kasi nga may lahi nga kami. 4 bali sa relatives namin sa mother side ko is merong syncope. So, yung nagkukulap sila, yung mga ganyan. Ewan ko, kung hindi naman kasi siguro sila nagpa-check up para ma-prove ba talaga na syncope yun. Pero so far, 4 sa relatives ng mother side ko, ng Gonzales side, ang meron nun. Na ngayon lang namin, lately lang namin nalaman. Kasi nga nung nangyari nga sa akin na pag-uusapan namin, ay si ganun pala daw. Nagganyan din dati, natumba, ganyan-ganyan. So yun, in short. 4 sa both side. Mother sa mother side ko lang, hindi sa father side. Sa father side ko naman wala namang history ng ganun. So medyo basa lang yung aking buhok. So yun nga nangyari guys. So dahil nangyari sa akin yung episode na yun na ako ay nagpainting at nag-collapse dito, siguro ilang weeks na. Feb 26 yun nangyari yun. So siguro may 15 days na, may 2 weeks na. So ginawa ko na lahat ng laboratories. Parang ang nangyari nun is dumaan ako sa general check-up. So, lahat mula ulo hanggang kuko mo, chinek up sa'yo. Actually, ang hindi lang nasama pala sa akin is yung yung CT scan dito sa ulo. Kasi wala naman ako naramdaman. So, sabi ko sa doktor, Dok, baka naman pwedeng hindi na yung CT scan kasi nung nauntog naman ako, niligyan ko lang ng yelo, wala naman sumakit, hindi naman ako nagsuka, hindi naman dumugo ilong ko or something. Sabi niya, sige, hindi na muna yan, sabi niya. Pagka na lang may naramdaman ka, nahihilo ka, masakit ulo mo, nagsusuka, tsaka lang gagawin natin, sabi niya. So yun. So in short, nakatipid ako, nakasave ako ng 5,000 kasi yung CT scan is 5,000. So yun nga guys, hanggang sa lahat ng laboratory na ginawa ko, na na-complete ko, kasi dito sa Mindanao, syempre pag ginawa mo yung laboratory, hindi mo siya agad makukuha. It takes time para makuha mo, so you need to wait. For example, ginawa mo yung laboratory, you need to wait to 3 to 4 days para makuha mo yung result. So all in all, nakuha ko na lahat kahapon. So kahapon na-complete na ako kasi dumaan ako sa Holter, yung parang ECG nga na dinikit. So nakita niyo naman sa video ko na may dinikit sa akin dyan yung Holter. So naghintay ako ng 4 days bago ko makuha yung result noon kasi yung mga hospital dito, isa lang daw yung nagbabasa. So naka-schedule yan kung ilan yung pasyente, parang ganun. So yun, lumabas na yung sa Holter ko, nakuha ko na rin yung aking ano ba tawag nito, to the echo. So in short, kahapon napunta ako dun sa cardiologist doctor ko. So shout out sa aking cardiologist doctor na si Doktora Mejias. Sa specialty niya is cardiologist, internist siya, cardiologist dito sa Cagayan de Oro, which is meron siyang clinic sa Maria Reina, sa Polymedic Plaza. May clinic siya sa Polymedic Plaza. May clinic siya sa CUMC,
Capital University at ang tawag sa CUMC. And of course, sa medical center. So, babae po siya, si Dr. Mejías. So, medyo mga ano pa lang siya. 50s. I think, mas matanda naman siya sa akin. 50, magsi-60 siguro, parang ganyan. So, magaling siya na cardiologist. So, siya ang tumingin sa akin. So, actually, kahapon lumakad kami ni Reggie. Kami ay nag-grab. First time kami nag-grab. Nag-enjoy naman ako sa grab. Kasi dati yung grab, ginagawa namin yon. Nung nasa Manila ako, pag may lakad ako, yung kapatid ko yung nagpipipindot sa cellphone niya kasi nga hindi nga ako marunong. Actually, meron akong apps ng grab. Kaya lang, hindi ako marunong kasi natatakot akong subukan. Baka mamaya magalit yung driver tapos nagkamali ka ng address, mga ganun ba? Kasi nangyayari yun doon sa kapatid kong lalaki na may grab account daw siya. Tapos pag ano, pin yata ang tawag doon. Tapos pag mali, edi syempre maghahanapan kayo ng driver kasi hindi niya alam kung nasan ka, di ba? Hindi kayo makita. So yan, in short, nag-enjoy naman ako doon sa Grab na na-experience ko na app kahapon. So sabi ko kay Reggie, sa susunod ulit, ganun ulit, mag-Grab ulit tayo. Kasi para very convenient siya. Kasi pag may lakad ka, te-text mo lang, yan mo lang ganyan, mamaya andyan na sa harap mo, di ba? So yan, nice yan. So yan nga guys, in short, nagkita na kami nung cardiologist doctor ko with all my complete laboratory result. So pagharapan lang namin sa doktor, siguro mga 12 afternoon yun, siguro mga 2 hours din kami naghintay ni Reggie doon. Kasi dito sa hospital natin, dito sa Pilipinas, ganun talaga. Pag may appointment ka, kailangan mo maghintay. Minsan pinakamatagal na yung 3 to 4 hours mong iintayin bago dumating yung doktor. Kasi siyempre yung mga doktor, may mga ginagawa din yan, nagro-rubing din yan sila. Nagro-rubing sila dun sa hospital mismo. Siyempre, busy kaya mga doktor. So, yun. In short, around 12 kahapon, ako kaagad yung first, palaging ako yung first patient niya kasi dumarating ako dun actually early. Bago mag-12, nandun na ako. Alam kong 11, ang time in ni Doc 11, pero usually nakakarating talaga siya ng 12 kasi marami pa siyang pasyente ginagawa dun sa hospital. So, pagkita kagad sa akin ni doktor, sabi ko, Doc, sabi ko, nabalik na ako. Ngayon ko lang na-complete lahat ng aking mga requirements, lahat ng aking laboratories. Ngayon lang kasi iba ka ako matagal, 4 na araw. So, yun. Ngayon, pagbungad ko, sabi kagad sa akin ni doktor, nako, kailangan mo ka mag-CT scan. CT scan, nakala ko yung sa ulo. Sabi ko, wala naman ako nararamdaman. Kasi may nabasa ko yung to the echo mo. Sabi niya, kasi yung cardiologist doctor ko, dyan sa mga hospital na yan kung saan siya nagkiklinik, siya din yung nagbabasa ng result. Kunyari nagto the echo ka o holter ka, si doktor din mismo yung nagbabasa. Tapos syempre pupunta ka sa kanyang clinic. So nung sinabi niya sa akin may nakita ako sa to the echo mo, sabi niya sa akin may blood clot ka. Nagulat ako, inisip ko na kaagad, oh my God, may blood clot ako. In-expect ko sa baga. Kasi di ba previous smoker kasi ako, awa ng Diyos, natigil ko na ngayon almost 1 week na. So yan, nagke-candy na lang ako, may commercial pa akong candy. O yan, sa awa ng Diyos natanggal ko na. So yun guys, ang nangyari, merong nakita si doktor sa akin na blood clot sa aking heart. So nung sinabi sa akin ni doktor yan, ako, sabi niya, kailangan mo kang PEE ang tawag nun, P tapos double E, para siyang endoscopy. Yung endoscopy guys, meron yan, ginagawa, 3 klase daw pala yung endoscopy. So merong endoscopy para sa bituka, yung para siyang makina, parang sinlaki lang daw siya ng straw or wire, na i-sprayan kang gano'n, parang may anesthesia pero gising ka, ipapasok sa bunganga mo. So tuloy-tuloy yung doon sa ilalim hanggang sa tiyan mo. So makikita kung ano yung laman ng tiyan mo. Di ba parang nakakatakot pag in-imagine mo kasi tubo yun di ba? Mali mo matanggal doon tapos hindi na maalis sa'yo, di ba? Parang nakakakaba. So dati na ako niyan, sumasakit kasi yung tiyan ko noon, long time ago. So inanuhan ako dati ng doktor ko ng endoscopy, umatras ako, nagbayad na pa naman ako, nag-down ako ba. Umatras tuloy ako kasi nung nakita ko yung procedure na nakakatakot. So sabi ko, oh my God, parang ayoko yata doon, kayaan ko na lang. Awa ng Diyos na wala naman yung sa tiyan ko dati. So in short, hindi ko natuloy endoscopy dati. So yun, endoscopy sa tiyan, meron daw endoscopy sa lungs, at meron din daw endoscopy sa heart. So ang gagawin sa akin is yung endoscopy sa heart. So ipapasok yung tubo. Yung nag-instruct sa akin, sinlaki lang daw ng ballpen. Parang ganito lang daw. Siguro yung tubo, ganito kalaki, ipapasok sa bunganga mo. Ipapasok. Camera yun tapos titignan yung heart mo.
kung anong sitwasyon. Kaya daw yan gagawin ni doktor, although dumaan naman na ako sa lahat ng test, so nakita na niya sa to the echo, nakita na niya din dun sa dun sa Holter, kasi nga hindi na yung beat ng heart ko, may minsan mabagal, minsan mabilis, so nakikita na nila. So, isa na lang yung hinihiling ni doktor, yan nga, yung TEEE, which is endoscopy. So, sabi ni doktor sa akin, gawin mo ito, pag nagawa mo na itong TEE na ito na endoscopy, bumalik ka dito, sabi niya. Kasi, titingnan niya kung mapoprove talaga na kung kagano siguro karami yung blood clot na nasa heart ko, kung ano ba talagang kailangan niyang igamot, kung accurate ba yung gamot na ibinigay niya sa akin, or else dadagdagan niya pa ng gamot, ng ibang gamot ay bibigay pa niya, dadagdag. So, kailangan ko talagang gawin. So, nakakaano nun guys, alam niyo ba kung magkano yun? Diyos ko, Mariusip. Yung TEE na ano na yon na endoscopy, although alam ko naman talaga mahal ang endoscopy. Pero dati, yung endoscopy na yung sa tiyan, parang naano ko, parang 5,000 something ganyan. Etong endoscopy sa heart ang magugulat kayo kasi 15,000 ang halaga. Oh my God. So, nung sabi ng punta ako doon sa Maria Reina kasi isang hospital lang dito sa Cagayan de Oro ang meron noon. Maraming hospital dito sa Cagayan de Oro, kaya lang iba, wala silang ganun na endoscopy. Siguro endoscopy nila yung sa tiyan lang. So, si Maria Reina Hospital lang. Maria Reina Hospital is Xavier Ateneo de Cagayan. Ateneo ang may-ari ng Maria Reina. So, in short guys, dun nga, sa only one hospital lang na meron sila ng endoscopy para sa heart, which is Maria Reina Hospital. So, napunta ako doon. Tapos, nagpa-appointment ako kasi kailangan mo ng appointment. Hindi yun basta-basta na pag napunta ka ngayon, gagawin ka agad kasi may procedure yan, ini-schedule, cardiologist din ang mag-ano nun sa iyo. So, in short, ang pinaka-earliest schedule na nakuha ko is April 2 pa. Ano pa lang tayo ngayon, di ba? March pa. So, yun. Sabi ni doktor sa akin, nung cardio ko, bago ka bumili ng gamot, netong nireseta ko sa'yo, pumunta ka muna doon sa Maria Reina Hospital kasi magpa-appointment ka muna nung endoscopy. Kasi, para konti lang muna ang bibilin mong gamot hanggang sa yung araw ng endoscopy mo, sabi niya. Kasi, pag binili mo yan lahat, tapos, ginawa natin yung endoscopy tapos may nakita o iibahin pala natin gamot mo, either dadagdagan natin, babawasan natin o ibang brand ng gamot ba, hindi pa natin alam sa magsasayang lang tayo ng pera. Sabi, mabait nga yung doktor ko yun. So, in short, bumili ako tinulungan pa ako ni Reggie magbilang. 19 pieces na gamot. So, tatlong klase siyang gamot na which is tag na 19 each. 19 pieces each of the medicine na yun guys. Alam niyo ba ang pinakamahal na gamot? Pinakamahal na doktor pag tayo nagpapa-check up is cardiologist. Kasi specialista talaga sila yan. Yung mga iba, may specialista din, mga endocrine, internist, siyempre, pero ang pinakamahal talaga is cardio. Kasi heart yan heart talaga, specialty talaga sila sa heart. So, yan in short guys. Nagpa-appointment na ako doon sa Maria Reina. So, mag-iintay pa ako ng hanggang April 2. Tapos tatawagan pa daw nila ako kasi parang tentative pa yung schedule mo noon. Baka pwedeng mas maaga o pwedeng mas late pa. So, kailangan ko yung intayin. At least binigyan na ako ni doktor ng gamot na iinumin ko. So, yun guys, nakakashock yung presyo, 15,000. Para ka na rin nag-radioactive therapy. Dati nung nag-radioactive therapy kami ng kapatid ko, nagpunta pa kami ng Cebu. Tablet lang siya na ganyan na parang antibiotic, tapos lululunin mo, tapos 20,000 yung halaga, di ba? Grabe, no? Kaya nakakaawa yung mga tao na I mean, yung mahirap ba, yung syempre walang pera. Paano kung yung pasyente na diagnose ng katulad ng sa akin, o tapos kailangan niyang gawin yung endoscopy, di ba? Tapos wala naman silang pera, di ba? Kawawa naman. So, kaya lang inirequire ng doktor sa akin, although nakita na niya yung diferensya. Siguro, dahil camera yun guys. Yung nakikita lang kasi nila yung ECG, to the echo. Parang sa labas, nakikita yata nila sa labas, kung ano problema ng heart, yung valve mo, yung ugat, yung mga ganyan, yung ganito ba. Together with the Holter, yung pagbeat naman ng heart mo kung mabilis ba, kung bagal. So, eto is camera na talaga siya.
Para may CCTV camera na papasok talaga sa bunganga mo at makikita talaga yung nasa loob ng heart mo. Parang ganun. So, yun. Siyempre, wala tayong magagawa. Kailangan natin gawin. So, gagawin ko siya. So, mag-iintay pa ako ng April 2 bago nila magawa yun sa akin kasi naka-schedule na ako. And then, after that, pag nagawa na ako yun, I need to wait for at least 3 to 4 days daw para daw mabasa yung result. So, pag nabasa na yung result, babalik na naman tayo sa ating cardiologist para mabasa niya and then makapagbigay na siya ng accurate talaga na gamot. Pero may iniinom na ako, guys. Alam niyo, iniinom ko na gamot, nagulat ako. Yung isa doon, para siya sa high blood, which is 12.5 milligram lang naman. Yung kasama namin dito sa bahay, 50 milligram ang kanya. Yung sa akin is 12.5. So, ang tanong, bakit ako binigyan ng gamot sa high blood? Hindi naman ako high blood. Nasa, ano ba tawag nito? Nasa level, borderline ka ng high blood at saka hindi. Kasi nung last time na binipi ako ni Doc, nakita niya 130. So, nung nandun ako kahapon, 110 lang naman. Pero kaya daw ako binigyan ni doktor ng gamot na para sa high blood kasi pag may diferensya ka pala sa heart, katulad ng sa akin na yun, may blood clot. Minsan, mga tao daw na may blood clot daw sa heart ay prone daw po tayo sa stroke or heart attack. So, a combination of 3 medicines ang binigay sa akin ni Doc. Isang gamot para sa high blood, isang gamot para sa anti-stroke, para hindi ka may stroke. Kasi pag may blood clot daw, na-stroke daw minsan ng tao. Mamimili ka, either may stroke ka o ma-heart attack ka. Tapos tataas yung BP mo. So, yun ang mga gamot ko, guys. And then, yung isang gamot ko is for the heart pa rin. Basta isa para sa high blood, isa para sa stroke, para ma-prevent ka na hindi ka ma-stroke. Tapos yung isa, guys, yung thinner, gamot siya na thinner na parang maglulusaw ng blood clot mo sa heart, katulad ko sa heart. Di ba? Yung iba naman siguro meron daw sa lungs. Ang nakakatakot nun, guys, ito pala ang nakakatakot kasi syempre pag may blood clot ka sa heart, bibigyan ka ng doktor ng gamot, di ba? Lulusawin nila yung blood clot, lahat ng mga gamot ibibigay sa pinakamahal pa naman ng gamot ay gamot sa heart. Pag may diferensya ka sa yan ang pinakamahal, di ba? So, yun. So, kailangan natin yung gawin hanggat hindi pa tayo nakukuhanan o nagagawa pa yung procedure ko na TEE. TEE ang tawag nun. So, ayan, guys. Wala naman akong nararamdaman. So, actually, tinanong ako ng doktor kahapon. Nakalimutan ko sabihin may nararamdaman pala ako. Kasi dito sa left ko, minsan parang may tumutusok siya na ganun. So, I thought dati, nararamdaman ko na ito noon pa. So, sabi ko, baka ito sa menopausal ko kasi menopause na ako eh. Actually, uminom ako ng hormone replacement since I had the total hysterectomy 2012 ata yun. Pinainom na ako ng doktor ko, nung kabigay ko, ng hormone replacement. Pero yung hormone replacement na yon ay iti-take mo lang for 5 years kasi hindi mo daw siya pwedeng i-take ng matagal. Kasi yung mga iba daw may history ng nagkakaroon daw sila ng breast cancer. Tapos, yung medication na yon, nabasa ko pa dati. Pag nag-take ka na daw nun, minsan daw may side effect daw yun ng blood clot o thrombosis ang tawag nila, thrombosis. So, nung sinabi sa akin ni doktor kahapon na thrombosis, may nakitang blood clot, nagulat ako. Sabi ko, Dok, yan bang blood clot ko o thrombosis man tawag dyan? Posible ba yung nagaling yan sa smoking? Sabi ko kasi di ba may previous ko na yun. Ang sabi naman sa akin ng doktor, hindi naman. Pero syempre, ang smoking ay nagbibigay din sa atin ng mga heart disease, di ba? O heart disease, siguro heart disease din ang tawag mo doon sa blood clot, di ba? Pero not specify blood clotting na parang ganon. So, bigla ko naalala, sinabi ko sa cardiologist ko, Dok, kung thrombosis, may blood clot, alam mo kung anong naalala ko kako. 5 years akong uminom ng Tibulon, Tibulon. Yun siyang parang hormone replacement. Nakalimutan ko kako sabihin sa doc. So, 5 years ko yung ininom. Kaya lang ipinatigil na lang ng doktor ko ng obigay ni kasi hanggang 5 years lang ang limit nun.
Tapos alam mo sabi ng doktor, possible. So, possible side effect ng ininom ko na hormone replacement, yung nagkaroon ako ng blood clot sa heart. Although, nasa history, both mother side and father side ko is may mga problem talaga sa heart. Yung iba, age related. Kasi katulad ng mother ko, my mother is already 76. So, si mother ko na dati na nag-enlarge ang heart niya. Kasi syempre, ganun kapag nagkakaedad. At saka siguro dahil nga sa hereditary, sa lahi, parang ganun. Yung lola ko din, dati nagkaroon din ng enlargement of the heart. Kaya nga, ang guys, ang tama yung sabi ng kapatid ko, ang tao, nagkakaedad tayo. So, nagkakaedad din yung ating mga organ, hindi ba? So, yun. Ang pinagbasihan ko at nung doktor ko, kung hereditary namin, meron yung lumaki ang puso, heart-related yung mga sakit, di ba? Lahi namin, and then dati may bisyo. So, pag may bisyo ka, pwede kang magkaroon ng issue sa heart or sa lahat ng parte ng katawan mo, heart disease, di ba? It's just because of the bisyo. And then, yung naalala kong ininom ko na na hormone replacement na medication. Pasensya na kayo guys kasi minsan nalo-loading ako. Alam niyo yung feeling ko na yung minsan lutang kasi kaya yan nangyayari rin sa akin. Meron din kasi akong guys, lahat ng sakit ko lumabas na at the age of 55. Hypothyroid din kasi ako. So may ginagamot din ako sa goiter. May iniinom ako na gamot sa goiter kasi hypothyroid ako. So yun. Kaya minsan froggy thinking. Yung mabagal ka mag-react. Parang ganun. So, umiinom din ako may maintenance din ako niyan na para sa hypothyroid. So, yung thyroxine. So, yun ang latest update sa aking health issue. Meron akong hypothyroid. And of course, menopausal na ako. And then, okay naman so far ang iba. Sa dugo, sa lahat, okay naman. Sa thyroid, wala naman ng problema. Diba? Ang nakita lang talaga is sa heart. So, nagkaroon talaga ako ng blood clot. Siguro kaya gagawin ni Doc yung TEE na yun, yung camera, para makita siguro niya kung kagano na kadami yung blood clot sa heart ko. Kaya camera na yung gagamitin. So, kailangan na lang natin lunukin yung 15,000 kasi para lang magawa lang yung, hindi ba? So, yun. Yan ang huli guys na aking huli na laboratory na gagawin ko. And then, pag na okay na yan, saka ulit kami magkikita ng doktor. So, mag-update na lang ulit ako kung ano yung mangyayari. So, yun. Basta, ang importante, nakakainom ako ng gamot. So, sabi nga ni Doc sa akin kahapon, at least, sabi niya, nakita natin kung anong dahilan. Iinom ka na muna ng gamot. So, yan ang possible cause ng pag-collapse mo o fainting ang tawag. Yung nag-unconscious ako, ilang minutes, hindi ko alam kung ilang minutes o ilang seconds yung bumagsak na ako dito. So, yun daw ang dahilan, sabi ni doktor. Kasi, syempre, pag may blood clot yung heart mo, siguro may certain ugat doon na dahil mag-blood clot siya, siguro pumutok. Yun daw umakyat sa kaya daw ako na-collapse. So, pero alam nyo guys, merong term na nakakatakot niyan actually. Pero syempre, hindi ko na tinatakot yung sarili ko kasi, di ba, pag inisip mo lang na inisip, matatakot ka lang, di ba? Kasi, lahat naman tayo pupunta doon, di ba? Iba-iba lang naman yung reason, di ba? Dadating din sa point na hindi naman natin pwedeng pigilan yung panahon na, di ba? Na babawiin na tayo ng God dito sa earth. So, lahat naman yan, guys, mangyayari. So, ang akin lang, nung sinabi ni Doc, tinanong ko si Doktor, sabi ko, ano yan, Doc? Sabi ko, bakit ako may blood clot? Ano yan, Doc? Uoperahin? Yan kaagad ang tanong ko. Kasi pag sinabi niyan ooperahin, abay of course ayoko na magpa-opera. Kasi alam nyo, nakakatakot magpa-opera guys, lalong-lalo na sa heart. Pag heart ang binuksan sa iyo, ang pinaka-sensitive na ino-opera is brain. And then the heart. Di ba? Kahit nga yung lungs, di ba? Pag inopera, minsan nga may nakakatakot, di ba? Kasi pag sinabi, siyempre mga doktor, gusto nilang pagalingin tayo, gusto nilang makita, baka ito mas maganda itong option na ito gawin natin sa iyo, 'di ba? Baka sakaling gumaling ka, ganun yung ooperahan. So, nung tinanong ko si doktor ko kahapon, Dok, ano yan, Dok? Kailangan yan operahin? Kasi pag sinabi niya sa akin na kailangan operahin, hindi ako talaga magpapabukas. So, magte-take na lang ako na magte-take ng medication, 'di ba? Kasi kung talagang
Yun ang punta natin, oras na natin, di ba guys? Kahit na magpa-opera ka, di ba? Kahit na may pera ka, kahit na wala kang pera, basta oras mo na at doon talaga yung destination mo, eh wala naman tayong magagawa. Kaya lang sa atin, I might suggest na hindi na lang. Pero buti na lang, hindi sinabi sa akin ng doktor na ipapa-opera. Ang sagot sa akin ni doktor is, nagagamot naman yan. Magagamot lang tayo, sabi niya. So, pag okay na yung PEE mo, balik ka dito, sabi nga nun, titignan ko, dadagdagan ko yung gamot mo, o papalitan ko, o ano ba, yun ang magpa-final ano na siya ng gamutan. So, I think, ang gamutan nito is lifetime. Kasi meron akong kaklase ng high school, guys. May kaklase ako ng high school. Pagka-graduate namin ng high school, nagkaroon siya ng sakit sa puso. So, nagte-take siya ng maraming gamot. Hindi siya dumaan sa mga operation. So far, okay naman siya. Okay naman yung kaklase ko, si Rowena. Shout out kay Rowena Aguirre. Okay naman siya. Pero syempre, manonotice mo kasi yung mga edad namin, 50 plus na eh. So, syempre, manonotice mo, siguro dahan-dahan na rin siya maglakad. Kasi hinihingal siya, yung mga ganyan ba. Sa akin, ang history naman, nung tinanong ako ng dok, wala ka ba nararamdaman? Sabi ko, wala naman dok. Hinihingal ako. May mga time na hinihingal ako. Pero not really na yung pag naglakad ka, hinihingal ka na kaagad. Yung ganun, hingal na to the max na hindi ka makahinga. Hindi naman ganun. Pero, eto guys, ng mga previous days, nakaka-feel ako ng chest pain. Pero, light lang na chest pain. I thought dati, nung nagkaka-chest pain ako, syempre, iniisip ko, maybe it's because of I'm menopausal, di ba? Yung para bang yung nanay na nagbe-breastfeed, breastfeed. Yung nanay nagbe-breastfeed. So, hindi ba guys, may mararamdaman kayo? Di ba tayo mga nanay, yung mga nanay dyan, may mararamdaman ka na para nag-iipon siya ng milk. So, I thought, ganun lang siya. So, matagal ko na din yung na-experience na hindi ko nalang pinapansin. Sabi ko, dalawa lang ang pagpipilian ko nito. Either dahil sa menopausal, ganun. Or either sa lungs kaya, o ano kaya. Pero dito lang sa left. O sa isang ba nakalagay yung heart? Diba sabi nila, nasa gitna daw yung heart. Hindi ko nga alam eh. Nasa gitna o nasa left. Kasi diba pag tinitingnan tayo dito, yung heart, yung i-check. So, dito na side. May nafe-feel ako. Although paminsan-minsan may nakaka-feel ako ng hingal ng mga previous months. Kasi nga, di ba? Kasi nga dati may history nga ako ng smoking. So, may bisyo ako dati. So, natural yon na magkaroon ka ng issue ng medyo nahirapan ka huminga, hinihingal ka. Pero thanks God kasi natigil ko na. So, yun guys. Ang sinabi ng doktor sa akin ay kayang gamutin. May isang test ka pang gagawin. Titingnan natin kung dadagdagan natin gamot mo, papalitan, or ano ba. Pero alam nyo guys, yung nababasa ko, napapanood ko sa mga Google, I keep on searching kasi alam nyo ko, kahit na hindi ako matalino, mahilig ako magsa-search kung ano yung sakit mo, ano yung sakit ni ganito, ano yung sakit ng aso, ng pusa, mga ganyan tao, kung anong cure, o anong ano yan. So, tinitingnan ko na. Sabi ko, ano to? Sabi ko, yung blood clotting of the heart. Actually, nakakatakot din guys. Kasi kahit napasabihin ng doktor na nalulusaw, blood thinner, yung blood clot mo sa heart, siyempre, bibigyan ka ng gamot, lulusawin yung blood clot. Pero may mga incident kasi guys na kahit na nagte-take sila ng mga gamot na blood thinner, o kung ano pa man yung mga gamot na para sa heart na ibinigay sa atin ng ating mga doktor, minsan, hindi niya mapigil yung blood clot dun sa mismong heart mo. So, ibig sabihin, hindi din niya magagawa ng paraan kahit na inom ka pa ng inom ng gamot, kahit isang truck pa ng gamot. So, miracle na lang talaga yung mangyayari sa'yo pag hindi dumami yung blood clot, di ba? At ang isa pa nakakatakot niyan, pagka dumami na daw yung blood clot, actually yung blood clot pala yan, nagsisimula pala yan sa paa guys. Sa mga paa natin, sa mga ugat, sa mga veins, so, syempre umaakyat daw pala yan. So, aakyat, pupunta daw pala yan sa lungs mo, pupunta yun sa heart mo, pupunta sa utak mo, parang ganun. Yung parang namamahay yung dugo. So, yun nga. So, pag sa heart, siyempre, kalapit niya ang lungs. Di ba? Although may history tayo dati ng smoking, which is wala na ngayon. So, yun na nakakapag-alala. Kasi kung may blood clot ka na sa heart, sana haray na may tumalab pa yung gamot na ibibigay sa akin ng doktor at saka ko ilang years pa ako magte-take ng mga gamot. Pero paano kung kahit na nagagamot ka, dumadami yung blood clot, di ba? Aakit yan sa baga.
Pag umakyat na yan sa baga, guys, may tawag doon, thrombosis. Basta ganun. So, nakakatakot. Yun pala ang nakakatakot. Pag inakyat na niya yung baga mo, and then, pag inakyat na niya yung baga mo, aakyat pala yan sa ulo. So, pag umakyat na siya sa ulo, mapupunta na siya sa utak natin, ang mangyayari niyan, magkakaroon ka ng stroke, ischemic stroke. Katulad nung nangyari doon sa kaibigan ko na ano. Yung kaibigan ko na singer na taga La Union, ang bata-bata pa, Diyos ko, 35 years old. 35 years old siya, guys. Tapos, ang dami niyang anak, mga 5 maliliit. Tapos, wala pa naman siya asawa. Parents lang niya at saka mga kapatid niya yung nag-aalaga ng kapatid niya. Singer yun, guys, sa La Union. Namatay siya siguro 3 years ago. Bago nag-pandemic. Grabe. 4 years ago. Parang gano'n. Ang bilis ng panahon. So, medyo chubby kasi siya. Tapos high blood siya. Inatake na lang siya. Bigla tinakbo siya sa ospital. Ischemic stroke. Umakyat, nag-blood clot ng ulo, utak. Di ba? Tapos hindi siya umabot ng 1 linggo sa ospital. Nawala din siya. Ang bata-bata, 35 years old. So, yun nga guys, di ba? Parang pag inisip natin, parang nakakatakot. Na totoo pala na pagka tumatanda tayo, tumatanda din yung mga organs natin at hindi rin natin pwedeng pigilin, di ba? Kasi kahit na paanong gawin mo, kung talagang oras mo na, yung parang ganun ba? Sa akin, inaano ko na lang din kasi sabi ko nga, Diyos ko, magkalapit lang yung lungs at saka yung heart, hindi ba? Kung may blood clot ako doon, Diyos ko, di nalalapit mapunta siya sa lungs, hindi ba? Sana, pinagpe-pray ko lang na yung blood clot ko sa heart matunaw, tapos mawala ng totally at wag nang pumunta pa sa lungs. Kasi once na pumunta na yan sa lungs, guys, yun na daw mahirap agapan. Aakyat daw yun sa ulo. So, magkakaroon ka na ng ischemic stroke. Parang yun nangyari kay Isabel Granada. Ischemic stroke yun. Kay sino pa to? Si Jobit Paldubino. Diba? Aneurysm. Yun, kaya sila na-stroke at nag-aneurysm. Yun ay galing sa high blood sila. So, hindi natin alam sino ba yun? Yung magandang yun nga, yung sinabi ko kanina, na si Isabel Granada, hindi natin alam kung may history siya ng high blood o may problema din siya sa heart, hindi ba? Kasi nung inatake siya, di ba? Nagdire-diretso na. So, pag iniisip mo, di ba parang nakakaano? Pero alam mo, yun na nga, kailangan na talaga nating hindi ko naman sinasabi na syempre at the age of 50 plus, ayan, binago ko naman yung iba, di ba? Tinanggal ko na yung bisyo ko. So far, nagagamot tayo. Pero mag-enjoy na lang tayo, di ba guys? Habang may panahon pa tayo. Kasi pag natakot ka na natakot, ako naman iniisip ko ngayon, meron pa naman ako anxiety guys, nakalimutan ko pala sabihin sa inyo. Pag iniisip ko, nasabihin, ay naku, natatakot ako, wala, baka ganun, baka ganito. Mas lalong lalala na naman yung isang sakit ko na anxiety, o di ba? O kaya ginagawa ko ngayon, nire-relax ko na lang yung isip ko. Di ba? At least, kung ano yung sinabi ng doktor, sinusunod ko, ginagawa ko kung ano yung makakabuti. Di ba? Kaya lang, syempre, huwag kang magtaka na baka isang araw, hindi natin alam kahit na nagagamot ka. Just like may naalala ako, si June. Si June, yung Kainta ba yun? Yung dating nagtrabaho dito sa amin guys, na driver ng kapatid ko. Sinamahan ko yun dati sa Maria Reina Hospital din dito sa Cagayan. So, nag-general check-up din siya. So, nag-x-ray siya, parang to the echo or something, ECG. May nakitang bara. So, yung bara na yon, siguro mga ilang months muna siya dito and then umuwi na siya sa kanila. Hindi siya inabot ng 2 years. Pag uwi niya sa kanila, bigla na siya parang nagkakasakit. Pabalik-balik na siya sa hospital. Pagkatapos, hindi na lang siya nagising. Kasi nag-iisa yata siya sa apartment na pinamana ng mga parents nila. Parang sila magkakapatid, may kanya-kanyang apartment. Kaya minsan mahirap pala yung mag-isa ka na wala kang kasamang matulog. Hindi ba yung ganon? Kasi ganon na nangyari sa kanya. Kasi kanya-kanya magkakapatid daw sila, kanya-kanya daw sila na apartment. Kasi nakakausap ko pa yun dati nung nakabalik na siya doon. So yun, nakita pa siya ng mga pamangkin niya nung gabing yun. Kumain pa, nag-dinner. Kasi siyempre natulog na siya sa taas yata yung kwarto nila. Abay kinabukasan, hindi na siya bumaba. So siyempre nagtaka yung mga pamangkin, bakit asan na yun? Doon na siya namatay habang natutulog siya. So that is possible guys na nag-heart attack.
Kasi yan siguro hindi siya umiinom ng gamot, hindi natin alam. Kasi sinabi no na may bara eh, may bara. Hindi ko alam kung ang tinutukoy ng doktor noon na bara is blood clot. Hindi ko din alam. Baka iba yung bara. The next time nga nababalik ako sa doktor ko guys, tatanungin ko nga si Dok kung, Dok, ano bang pagkakaiba ng blood clot? At ano ba ang pagkakaiba ng bara sa vein? Kasi baka magkaiba yun, di ba? So hopefully, sana nga ganun. Pero parehas pa rin na sa heart talaga may diferensya. Di ba? So yun guys, yun nga. Kaya kailangan natin ngayon magdasal, siyempre humingi ng tawad, hindi ba? Sa mga kasalanan natin kasi anytime, any minute, any day, hindi natin alam, hindi ba? Pero minsan pag iniisip ko, alam niyo ba, nung dati, siyempre kahit naman paano, siyempre lahat man tayo nagdadasal, di ba? Hindi man ako pala simba guys, pero nagdadasal din ako bago matulog, pagkagising, yung mga ganyan, nagdadasal din ako. Ang inihiling ko lang lagi sa God dati, sabi ko, naku Lord, sabi ko, alam ko naman lahat naman ng tao, may panahon, di ba? May mag-expire naman tayo, di ba? Ang sa akin lang, sabi ko, pwede bang hilingin sa'yo, Lord, sana yung hindi masakit. I mean, hindi masakit, hindi katulad ng lung cancer, di ba? Masakit yun, di ba? Sisigaw ka, breast cancer, sa blood, hindi ba? Lahat ng ano, masakit. Pwede ho bang pumili? Sabi ko, sana Lord, yung hindi mahirap. Ngayon, nung kausap ko tuloy yung doktor ko kahapon, ang sinabi niya sa akin na may blood clot ka sa heart. Medyo nag-alala ako, medyo natakot ako, pero medyo napangiti ako. So sabi ko, narinig siguro ni God yung sinabi ko. Hindi ba? Kasi in case na magkaroon man, hindi ba, ng problema or something, dumating man yung expiry date ko. At least alam ko na sa heart yung problema ko, hindi ba? Hindi siguro masyado masakit kasi yung sa heart, guys, although yung mga inaatake sa puso, nakikita natin yung mga napapanood natin, humahawak sila sa dibdib nila na talagang masakit, o di ba? Pero sandali lang yung titiisin mo kasi once na tumigil na siya, edi wala na, hindi ba? I mean, tapos na yung paghihirap mo, hindi ba? Unlike yung mga breast cancer, di ba? Ang sakit noon, di ba? Imaginein mo yung hindi mo magawan ng paraan na matigil yung sakit na sigaw ka na sa sobrang sakit, hindi ba? Ang hirap ng ganun, guys, di ba? Di ba? Tapos yung iba naman, di ba, yung lung cancer o yung uncle ko, kapatid ng papa ko nagkaroon ng lung cancer. Naririnig daw ng mga kapatid ko dati, nasa Siasi pa sila dati doon. At the age of 35 namatay yung uncle ko. Lung cancer kasi malakas din yung manigarilyo dati. 35 years old namatay lung cancer. So in short, may history kami, family, isa sa father side ko. Sumisigaw daw guys ng sobrang sakit. Di ba? Di ba pag ikaw kayang nakakita ng ganun ng tao, hindi ba, lalo na't kapamilya mo, nasigaw na parang hindi mo siya matulungan. Gusto mong gumawa ng paraan, paano mo siya tutulungan, na naaawa ka na sobrang nasasaktan yung agony. Agony ba tawag nun? Agony ng tao na naghihirap, yung ganun ba? Kaya sabi ko, yun talaga palagi ang pinagpe-pray ko. Sabi ko, kaya nangiti ako nung sinabi ni Doc sa akin. Sabi ko, at least, sabi ko, may idea ako. Sabi ko, at least na dumating na yung final, hindi ba? Na mag-expire na rin tayo, di ba? At least alam ko na yung pala yung sakit ko. Meron pala akong problema sa heart. So, di ba? Ang posible mangyari sa inyo niyan, mag-heart attack. Mag-heart attack ka o mag-stroke ka. Kaya yung mga binigay sa akin ng ng cardiologist doctor ko, yun ang gamot ko ngayon, guys. Para sa hindi ka ma-heart attack, ma-prevent, para sa high blood thinner para malusaw yung nag-blood clot, o di ba? So, di ba? Nakakaano. At saka alam niyo guys, isa pa, may naalala lang pala ako. Kasi siyempre alam niyo naman ng God, palagi naman nandyan, di ba? Naririnig naman tayo, di ba? Kahit naman hindi tayo pala simba palagi, siyempre kung nagdadasal tayo, kailangan din natin magdasal. Diba? Naalala ko yung pusa ko, guys. Alam niyo yung pusa ko, di ba? Namatay siya last month. Na bago siya mamatay, kinakausap ko yung cat ko. Sabi ko doon sa pusa ko, pagka may sakit ka, iparamdam mo sa akin, ipakita mo sa akin sa dream, ha? Sabi ko ganun. Basta iparamdam mo sa akin sa dream kung ano yung nararamdaman mo, may sakit ka ba, wag mo ka akong ipapakita sa akin na pag dumating ka na sa point na nandun na, may sakit ka, wag mo ipapakita sa akin na mahihirapan ka, ha? Alam nyo guys, nung ano siya, peacefully na namatay yung cat ko. Na nasa bed kami.
nahawak-hawak ko siya na ganyan. Talagang nangyari yon na hindi talaga niya pinakita sa akin na naghihirap siya. Kaya, happy na rin ako kasi nasa Rainbow Bridge na siya. Nasa heaven na kasi matanda na rin yung pusa ko. Imagine yung 14 years. 14 years and 6 months. Magpa 15 years dapat siya ngayon June 23. Hanggang 14 years and 6 months. Dito nga sa Cagayan de Oro guys, yung pusa ko, siya ang may record dito sa bet ng pinakamatandang pusa dito sa Mindanao, sa Cagayan de Oro. Diba siyempre sa bet may mga record dyan, ay si ganito na pusa, nakatira sa ganun, may record dyan. Siya yung pinakamatanda. Nabigyan pa sana kami ng award, diba? Kasi yung pusa ko yung pinakamatanda. So yun, nawala na rin yung cat ko, last month lang. So mag-ilang days na nga ba siya ngayon? Malapit na pala siya mag 40 days ngayong 18. So yun, pinagtirik ko lang ng kandila dyan. So yun guys, di ba, yung namatay yung cat ko ng peacefully. Kasi siguro naiisip niya. Kasi yung mga animals guys, may isip yan. Hindi lang sila makapagsalita. So siguro nung naghihingalo siya, sabi siguro niya, nako, ayokong ipakita dito na nahihirapan ako. Hindi ba? Ano lang siya guys, tatlong. Sabi ko nga, tatlong hinga lang eh. Ganon, isa, mulik. Pangalawa, yan, okay lang. Pangatlo, hindi na bumalik. Nalagutan na siya ng hininga. Tapos in-stethoscope na nung vet. Tinignan. Wala na. Nag-stop na yung heart niya. May isa pa uling vet doon na bagong doktor na trainee. Senior ulit nila. In-stethoscope ulit. Tinignan ulit kung wala na. Tapos sabi sa akin, ma'am, wala na ho siya. O yun, nag-iiyak na lang ako. At least, hindi ko nakita guys na nahirapan siya. Kasi parang hindi ko kaya makita nahihirapan yung alaga mo. Di ba? Yung sigaw ng sigaw. Yung parang hindi mo alam yung gagawin mo. Paano mo siya tutulungan na kung pwede lang akuin mo na lang yung sakit na nararamdaman niya. Di ba? So, I'm thankful kasi hindi niya pinakita. Peacefully siya na namatay. Diba? So, sana guys, lahat tayo ganun, di ba? I mean, hindi naman tayo pwede mamili kung ano yung gusto natin, di ba? Hindi mo naman pwede sabihin, ayoko yan, masakit yan, di ba? Ito lang ang gusto ko. Pero, nag-aano pa din ako. So, yung sa akin guys, yun nga yung update. Meron akong blood clot sa heart. So, umiinom na ako ng gamot sa ngayon. Kaya minsan nagpapasama pa rin ako dito kay Reggie sa kwarto matulog. Kasi ang kasama ko lang dito guys, magmula nung namatay yung cat ko, yung Pomeranian dog. E syempre, minsan, lalo na pag may mga sakit na tayo na ganon, na na-diagnose ka na may ganon, di ba? Minsan, maganda din yung may kasama ka sa room. Kasi di ba syempre, bigla ka na lang na-atake sa puso. O di ba? At least, may sisigaw, may tatakbo, pwede ka pang dalhin sa ospital. Actually, yung heart attack guys, so far sa pagkakaalam ko, pag ang isang tao na heart attack o na stroke, natatakbo pa nila yun sa ospital eh. Kasi magagawan pa nila ng paraan, may ibibigay yata sa'yo, yung parang hindi tumuloy yung pag-heart attack mo, maisisave ka pa nila, parang ganun. So, maganda pa rin talaga yung may kasama ka talaga sa room. Kasi syempre kung nag-iisa ka, di ba, natutulog ka mag-isa kang ganyan, wala kang kasama, bigla kang inatake sa gabi. O, di ba, sinong magtatakbo sa'yo sa ospital, sinong aanin mo, kasi inaatake ka, hindi mo naman magawang buksan yung pinto para sumigaw, inaatake ako, di ba, nadalhin niyo ako sa ospital, hindi ka makasigaw. Kaya minsan, maganda pa rin yung may kasama. Pero alam niyo ba guys, yung kasama ko dito sa room, si Reggie Boy, yung aming sidekick ng kapatid ko, siya yung naasahan namin, siya yung kasama ko magpa-check up, bata pa, mga 30 years old. Yung mother naman niya nasa Cebuan doon naman sa pamangkin ko. So, yun guys, yun lang latest update ko. I hope mag-iintay pa ako hanggang April 2. Kasi, wala namang ibang ospital na merong endoscopy na para sa heart. So, Maria Reina Hospital lang ang meron. So, tiis na lang, intay-intay na lang muna ako. For the meantime, patuloy ko yung gamot ko, pahinga, diba? At saka, syempre, nagpe-pray din tayo na sana nga matunaw na to, kung ano man to, bumalik na sana sa normal, gumaling pa sana yung, mawala sana yung blood clot, wag sana umakyat sa lungs, di ba? Kasi nakakatakot, pero wala iba nakakaalam nun guys, kundi si God, di ba? So, ang gawin na lang natin, mag-enjoy na lang tayo ng sarili natin, di ba? Hindi mo alam, di ba? So, anyway, once again, this is Bright Pinay. Salamat po. Nakikita ko may mga bago akong subscribers. Thank you. Sa mga old subscribers na nanonood sa atin all over the world. Sa Pilipinas, syempre. And of course, may mga friends ako dyan na nasa
Australia, yung tita ko nasa Australia, yung kaibigan ko si Kelvin nasa Australia. Sa Amerika, sa Thailand may nanonood din. So shout out, this is Great Pinay. So thank you for watching. So ang aking vlog, may Tagalog language, Philippine language, and then kailangan may English kasi syempre para maintindihan ng mga audience natin kasi syempre may mga audience din tayo na hindi marunong mag-Tagalog. So kailangan din pala natin mag-English para nakikita ko maraming mga Pilipino na nanonood sa akin. So thank you guys. Yun ang update ko muna. So mag-ingat kayong lahat. Ingatan lahat ang health natin, di ba? So yun, mag-update lang ako guys. Araw-araw pa rin akong video, ganito magagawa ng mga video kasi nandito lang naman ako sa bahay. As well as mga short video, ganyan, mag-ano pa rin ako. So, thank you. See you on my next vlog, guys. Happy Friday. So, kainan na tayo ng lunchtime. Bye-bye.